Hi! So for today's lesson, ang ituturo namin ay yung vector and scalar, distance and displacement, average speed and velocity, uniformly accelerated motion, and may dalawa siyang klase, no? Horizontal and vertical. So dito muna tayo sa may vector and scalar. So ano nga ba yung pinagkaiba ng scalar and vector? So si scalar, nagpe-pertain lang siya sa magnitude. While si vector naman, nag-aano rin siya sa may magnitude, pero meron siyang direction. So may similarity sila, pero ang pinagkaiba lang nila is si scalar walang direction, pero si vector meron. So ito yung example ng scalar and vector. So si scalar, pagdating sa distance, kunwari, ang distance natin ay 4 kilometers. Pero pagdating naman sa may vector, ang distance na natin ay 4 kilometers due east or kahit anong direction. So, pagdating naman sa may mass, pero pagdating naman sa may vector, hindi na mass yung tawag sa kanya. Ang tawag na sa kanya, force. So, yan. So, yan lang naman yung pinagkaiba ng scalar and vector. So, ito. May example tayo para mas madali mong maintindihan kung ano nga ba yung distance and displacement. So, ito. Meron tayong line of, from line A, B, C. So, ito. Kunwari, pumunta ka sa may, sa may point C, kaya galing ka sa may point A. So, yan. Ako ka dito. Nandito ka na ngayon. So, gaano kalayo or yung distance mo? 5 plus 5. So, 10 meters. So, sa displacement naman, gaano ka kalayo from point A to C naman, literal. So, 10 meters. So, dito, nagkataon lang na pares yung distance and displacement. So, ito, may isa pang scenario para mas madali mong malaman yung pinagkaiba talaga nila. So, kung pumunta ka naman sa another point sa may B, bumalik ka. So, nandito ka na. So, ano na yung total distance mo? Plus 5 kasi bumalik ka. So, ito naman. Dito na magkakaiba si displacement and si distance. So, gaano ka kalayo from origin to your last location, yung AB. Yung literal na distance kung gaano ka lang talaga kalayo doon sa may origin. So, 5 meters. So, mas madali mong malalaman na kung ano yung pinagkaiba ng distance at ni displacement kung meron tayong patalikid na naman papuntang A. So, ito, may isa pa tayo scenario ulit. Babalik tayo sa may point A. Yan. Nandito ka na, bumalik ka sa may origin. So, gaano nakalayo yung distance mo? Plus 5 na naman. So, ilan na? 20 meters. So, in displacement, may iba na naman. Gaano ka kalayo from origin, from your last location? So, 0 meters. Or 0 na lang. 0 naman na yan. Mas madali mong malalaman kung ano talaga si distance and displacement. So, ito pa yung isang example. So, ito, kunwari, inutusan ka ni nanay mo na bumili ng suka sa may palengke. Eh, di ba nandito yung palengke sa may point B? Tapos nandito yung bahay sa may point A. So, ito. Pumunta ka na sa may palengke. So, diretso ka. Sa 5 meters, dumiretso ka. Eh, kailangan mo kumanan sa may point B. So, ito.
So, 3 meters yun. Bali ilan na? 8 meters na. Eh, kailangan mo ulit kumaliwa. Kailangan mo naman kumaliwa. So, takbo ka naman sa may 7 meters kasi gusto mo madali. May nilalaro ka kasi nun. So, nandito ka na sa may point B. So, gaano kalayo yung distance na tinakbo mo from point A, B, C, and D? So, ilan? So, 15 meters. Eh, tinatamad ka ng bumalik sa bahay niyo ng ganun kalayo, 15 meters, ang layo naman. So, may dala-dala ka cellphone, may GPS. Tumingin ka sa may map, uy, may shortcut. So, nakita mo may daan dito. Nakita mo, uy, 10 meters lang yung layo. So, yun yung ginamit mo, kasi shortcut. Tamad tayo maglakad ng malayo, di ba? Uy, 10 meters, so, ayun si displacement, 10 meters, di ba? Madali lang malaman kung ano yung distance and displacement, di ba? Next is average speed and velocity. So, ano ang pinagkaiba ng average speed and velocity? So, the average speed isa siyang scalar quantity. Again, ano nga uli yung sinabi ko ano nga uli yung sinabi ni Luigi nung tinakal niya yung scalar. Scalar is only magnitude, di ba? Okay. So, how about average velocity? The average velocity is siyang vector quantity. Vector. So, sa vector, meron siyang magnitude and direction. So, mag-example na tayo ng mag-example lang tayo ng speed tsaka ng velocity. Example, speed. Ang symbol pala ng speed ay S. Example sa speed ay meron ka lang 10 miles per hour. Sa velocity naman, bilang. So, 10 meter per second u is. Ayan. Yan yung pinagkaiba ng speed and ng velocity. So again, si speed ay isang scalar and si velocity ay isang vector. So next is yung mismong formula na ng average speed and average velocity. So sa average speed, ang formula niya ay distance over time. While the average velocity naman, displacement over time. So, diba, in-explain naman na sa'yo ng maigi ano yung pinagkaiba ng distance saka ng displacement. So, ito lang yung dalawang formula ng average speed and average velocity. So, dito naman tayo sa may problem solving. So, di ba kanina na-discuss na ni Lex kung paano kunin yung average speed and average velocity. And napakal niya na rin kung ano yung pinagkaiba nun, di ba? So, ito, sa problem solving natin, so may point A and B, may distance daw siya na 5 meters and may time ka daw na 3 seconds para makuha yun, yung 5 meters na yun. And dito naman sa may point BC, may distance tayo na 7 meters and may time tayo na 5 seconds. So, para mas madali mong ma-visualize, gumamit tayo nitong free body diagram na to. No? So, binreakdown natin. So, kunwari may mga problem solving tayo sa susunod na lesson or sa quiz, exams, try mong gumamit ng mga ganito para mas madali mong maintindihan kung paano tumatakbo yung problem or kung paano siya nag-work. So, ito na tayo sa may solving na natin. So, solution. So, ito. Yung pumasok ka daw
sa may school, si point C. And ito yung bahay ninyo. So, ginawa mo, nag-grab ka. Pumasok ka. Yan. Eh, kaso, nandito yung, may convenience store dito, nadadaanan ka. Eh, may nakalimutan ka palang bilhin. So, pinabalik mo si Grab. Papunta sa may point B. So, nandito na ulit yung ano mo. Nandito na ulit yung nasakyan. Kunwari, nasakyan niya, isipin mo na lang, pangat kasi ng drawing. Ayan. Diba? So, ito. Eh, na-curious ka kung paano kunin yung ano, average speed and velocity para umabot ka sa may klase ninyo. So, ito. Diba sinabi sa may formula natin na the average speed is total sa may total distance over total time. So, ano yung total distance natin? Diba sa may AB natin, papasok ka sa may school, from convenience store, may 5 meters. Tapos, from convenience store to school, may 7 meters. Eh, kaso di ba nga, may nalimutan kang bilhin sa may convenience store. So, pinabalik mo si Grab. So, another 7 meters. So, ito ulit. Yung kanina lang input natin, so, si time, ano naman, from A to B, may 3 seconds. So, plus natin yung time natin from BC na 5 seconds. Eh, kaso di ba, bumalik ka nga ulit. So, another 5 seconds. So, i-calculate na natin para makuha natin yung average speed. So, kaya nga pala, no, dapat meron ka ng scientific calculator para pag nagsasolve ka, so, yun, requirement to pag magsasolve ka kasi mahirap kung gamit mo yung ordinary lang na calculator. So, ito. Yan yung in-input ko doon. So, same lang sa may in-input ko sa may solution. So, by the way, kung may problem ka sa pag-input sa calculator or tanong ka lang sa amin para mabigyan ka namin ng tips. And sa mga rin pala, Caltech, para madalian ka sa pagsusunod. So, nung in-equal natin, yung lumabas, yan, 1.4615. So, for mag 4 decimals tayo na, input, 1.4615. So, ano yung unit niya? Meter tsaka yung second. So, pinag-divide natin yung meter tsaka second. So, meter per second. So, ito naman. Dito naman tayo sa may average velocity. Di ba ang sinasabi sa may average velocity? Displacement over total time. So, ano yung displacement? Di ba nung kanina, meron tayong example ng una. Para mas madaling mag-ano. Di ba? Sobrang similar niya. So, ito lang, yung pinagkaiba lang, may given na time. Pero di ba, almost the same lang para mas madaling mag-ano. So, di ba, pumunta tayo sa may school, which is may distance siya na 5 plus 7, so 12. Eh, kaso di ba, may nakalimutan tayo. So, bumalik ka. So, another 7. So, di ba nung kanina, meron tayong sinasabi na ano yung shortcut or yung pinaka-literal na distance from your origin to your final na may sa final mong final point mo or pinuntahan. So, gano'n siya kalayo? 5 meters. So, paano mo naman katagal yung So, parang ito din yun. Ito lang din yun. So, 3 seconds plus 5 seconds plus 5 seconds. So, yung average velocity mo is parang kanina lang yun. So, natanggal lang yung ibang mga distance. So, ang lumabas is 0.3846. So, ang unit niya rin is meter per second. So, nakuha
Nakuha na natin. Thank you.